Budol. Pamilyar ba kayo doon sa mga taong tinatawag na budol? Yung mga taong sinasabing may kakayahan daw manghipnotismo para mapasunod ka sa gusto nila. Yan daw ang dinanas noon ng ating letter sender of the day na tawagin na lang daw natin sa pangalang Roy. Ngunit ano nga ba ang nakapangingilabot na karanasang dinulot sa kanya ng karanasang ito? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Isang magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa channel ng Sityo Bangungot. Binabati ko po ang lahat, lalong-lalo na ang napakagaling na team na bumubuo rito, kabilang na po ang paborito kong narrator na si Sir Jupiter. Salamat po. Ako nga po pala si Roy, hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong 43 anyos na mekaniko sa isang talyer dito lang po sa Maynila. Medyo matagal ko na pong gustong ibahagi sa inyo ang karanasan kong ito. Kaya lang ay ngayon lang ako nakakuha ng tamang tiyempo. Medyo matagal na panahon na rin po ang lumipas buhat nang mangyari sa akin ang karanasang ito. Kaya hayaan niyo po akong ikwento sa inyo kung paano ito nagsimula. Binata pa po ako ng mga panahong yun. Siguro ay 20 anyos pa lang at bago pa lang po akong nagsisimulang maging mekaniko doon sa talyer ng tiyuhin ko. Nagkaroon po ako ng syota, Sir Jupiter, isang kolehiyalang taga Pampanga na nangungupahan noon sa dormitoryong katapat ng pinagtatrabahuan kong talyer. Si Lorena, ang una kong naging nobya. Alis na ako, Roy. Siguraduhin mong susunod ka sa amin, ha? Nasabi ko na kina nanay na ipapakilala kita sa kanila. Oo, Lorena, promise, pupunta ako. Tatapusin ko lang talaga yung mga kailangan kong gawin dito sa talyer tapos susunod na ako sa'yo. Sige, asahan kita doon. Huwag mong kakalimutang magdala ng regalo para kay nanay, ha? Sir Jupiter, ng mga panahong yun ay balak na akong ipakilala ni Lorena sa pamilya niya. Kaya pinasusunod niya ako pauwi sa kanila. Eksaktong magbo-birthday na rin ho kasi noon ang nanay niya. Kaya medyo natataranta rin ako noon. Gusto ko kasing magpa-impress sa mga magulang niya, lalong-lalo na sa nanay niya, para walang masabi ang mga ito sa akin. Lalo na't nung mga panahong yun po, wala pa naman akong maipagmamalaki. Hamak na mekaniko lang naman ako, Sir Jupiter. Hindi pa ako kagandahang lalaki noon at wala akong sinabi sa buhay. Kaya nga kahit po ako ay nagtataka kung papaanong napasagot ko si Lorena. Naghihintay ako noong mapuno yung bus na sinakyan ko papuntang Pampanga sa isang terminal sa Cubao, Sir Jupiter. Nang biglang may sumakay na isang babaeng talagang nakakuha ng atensyon ko. Pati na rin ng iba pang mga sakay ng bus na yon. Lalong-lalo na ang mga kalalakihan. Natatandaan kong napakaganda talaga ng babaeng yun. Mukha rin po siyang profesional dahil nakasuot siya ng office attire at may sukbit na shoulder bag. Talagang hindi ko napigilang mapatitig sa kanya habang naglalakad siya palapit sa akin. Kaya naman po gulat na gulat ako nung bigla na lang siyang huminto sa harapan ko. Kuya, excuse po, makikiupo. Napausog ako bigla dun sa may tabi ng bintana.
Hindi ako makapaniwalang sa dami ng bakanting upuan nun sa bus ay ako pa ang napili niyang tabihan. Ako na aminado namang mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura. Sabi nga ng tiyuhin ko sa akin, mukha raw akong sanggano nun. May dumi po ba ako sa mukha, kuya? Maya-maya bigla akong nakaramdam ng hiya nang ma-realize kong nakatitig pa rin ako dun sa magandang babae. Nakanganga pa ako, pero hindi naman siya mukhang nagalit o na-offend sa akin dahil nakangiti pa rin siya habang kinakausap ako. Wala kang dumi sa mukha. Sorry. Ang ganda mo kasi, miss. Umagikhik yung babae sa sinabi ko. Hinawi pa yung buhok niya at inipit sa likod ng tainga. Naku, salamat kuya. Grabe. Alam kong may syota na ako ng mga panahong yun pero hindi ko naiwasang humanga sa ganda at bait ng babae, Sir Jupiter. Lalo na nung magsimula kaming magkakwentuhan. Medyo madaldal kasi siya at kung saan-saan na umabot ang usapan namin. Nalaman ko, breadwinner pala siya. Nagtatrabaho siya noon bilang assistant ng boss niya sa opisina at siya ang bumubuhay sa 4 niyang kapatid. Pati na rin daw dun sa lolo niyang may sakit, kaya kung ano-ano rin ang ginagawa niyang sideline. Grabe ang sipag mo naman. Kailangan eh. Nagbebenta nga rin ako ng mga chicha o kung ano-anong products sa mga kasamahan ko sa trabaho. May dala ako rito, baka gusto mong bumili. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, Sir Jupiter. Pero nung tapikin niya ako sa balikat, parang bigla akong nakaramdam ng panlalambot. Medyo nahilo rin po ako noon pagkatapos parang lahat yata ng ialok niya sa akin ay gusto ko nang pakyawin. Try mo tong minatamis na mani, gawa to ng lolo ko, baka gusto mo ring bumili. Hindi na ako sumagot doon sa babae, Sir Jupiter. Basta dumukot na lang ako ng pera sa bulsa ko at binili ko yung mga paninda niya. Pagkatapos po, sinimulan ko na yung lantakan. Tuwang-tuwa naman si ate habang ako parang nababaliw na sa sobrang ganda niya. Sarap nito ah. Baka may iba ka pang tinitinda dyan, ialok mo na sa akin at baka magustuhan ko. Actually, naghahanap talaga ako ng mapagbebentahan nitong alahas ko. Pamana pa sa akin to ng nanay ko eh. Anong alahas? Itong hikaw na suot ko. Ipinakita niya sa akin yung hikaw na nakakabit pa rin sa tenga niya. Ginto yun, Sir Jupiter, na ang disenyo parang hugis at sulok na may maliliit na kumikinang na bato sa bawat kanto. Wow, ang ganda nito ah. Magkakano mo ito binibenta? Tamang-tama, naghahanap ako ng pangregalo ngayon sa nanay ng syota ko. May nobya ka na pala? Naku, tamang-tama nga yan. Bali, depende kung magkakasundo tayo. Magkano ba budget mo? Napakamot ako sa ulo, Sir Jupiter. Sa totoo lang, kakaunti lang talaga ang perang dala ko noon. Siguro nasa 8,000 lang. Kasya na kaya ang 3,000 dyan? Nag-isip muna ng kaunti yung magandang babae, tapos saka siya sumagot. Sige na nga, total marami ka namang binili sa akin eh. Tuwang-tuwa naman ako nung pumayag siya. Pagkatapos noon, hinubad niya na yung hikaw at iniabot sa akin. Pero nung kukunin ko na yon, Sir Jupiter, bigla na lang akong may napansin sa kamay niya. Kulubot ang balat niya sa bandang yun bukod pa sa napansin kong napakarumi ng kuko niya.
Hindi ko na lang pinansin yun at basta ko na lang binayaran yung hikaw. Pagkatapos noon, parang biglang naging malabo na sa akin ang lahat. Ang alam ko noon, Sir Jupiter, nakatulog ako sa sobrang hilo ko at nung magising ako ay wala na yung babaeng yun sa tabi ko. Mukhang bumaba na siya. May bababa? Oo, Manong. Sandali lang ho. Pagbaba ko sa bus, bumili na lang ako ng lalagyan dun sa may bangketa. Yung lalagyan ng mumurahing hikaw para pagbigay ko dun sa nanay ng syota ko ay mukhang bago. At sasabihin ko, kako, binili ko yun sa mall. Tuwang-tuwa ang nanay ni Lorena nang ibigay ko sa kanya yung regalo. Akala niya talaga bago yun. Kahit po si Lorena, napahalik at napayakap pa sa akin ng mahigpit sa sobrang pasasalamat. Naku, napakagalante naman pala nitong nobyo mo, nak. Ngayon lang ako nakatanggap ng mamahaling alaasa. Sabi ko sa inyo, Nay, mabait talaga tang si Roy. Ipinagdiwang namin ng masaya ang birthday ng nanay ni Lorena, Sir Jupiter. Medyo nagulat pa nga po ako dahil nung gabi, sila na rin mismo ang nag-alok sa akin na dun na rin daw ako matulog sa kwarto ni Lorena. Total, hindi naman na raw kami mga bata. May mga isip na raw kami. Pero siyempre bilang respeto sa kanila, hindi ako gumawa ng kahit na anong kalokohan noon. Maaga nga kaming natulog ni Lorena ng gabing yun, pero nung mga bandang 12:00 na ng hating gabi, bigla kaming naalimpungatan nang makarinig kami ng ingay sa may salas. Nanay, tatay, ano hong nangyayari dito? Lumabas kami ni Lorena ng kwarto at naabutan namin yung mga magulang niya na nagtatalo dun sa may salas. Para silang mga balisa, pawis na pawis sila pareho at pawaring namumutla. Anak, bigla kasi kaming nanaginip, sabay pa kami ng nanay mo. Abay, nagkagulatan niya kami dahil pareho rin kami ng napapanaginipan. Oo, ano naman ang napapanaginipan niyo? Lapida, anak. Nanaginip kaming pareho ng nanay mo ng mga lapida kung saan nakasulat doon yung pangalan nating mag-anak. Bigla ho akong kinilabutan sa isinagot ng tatay ni Lorena. Lalong-lalo na po nang ikwento nila sa amin ang buong detalye ng naging panaginip nilang yun. Sabi ng tatay ni Lorena, nasa isang madilim na lugar daw po sila noon. Magkakahawak kamay silang buong pamilya. Mahamog yung lugar at napakaraming nakapalibot na nagtataas ang puno sa paligid nila. Pero habang naglalakad sila ay napansin nilang may mga lapidang nakapalibot sa kanila. Nandoon daw po pala sila sa isang sementeryo. Pero ang mas nakapagpatayo ng balahibo nila ay nang makita nilang may 3 magkakatabing lapida noon sa kanilang panaginip, kung saan nakasulat doon yung pangalan nilang mag-anak, kasama na po ang syota ko na si Lorena. Hanggang sa meron daw pong isang matandang babaeng nagpakita rin sa panaginip nila. May hawak itong pusang itim na matalimang pagkakatitig sa kanila. Diyos ko, nanay, tatay, bukas na bukas ho. Magpunta na agad tayo sa albularyo, magpatingin kayo at baka ho iba na yan. Mabuti nga siguro, anak. O siya, bumalik na kayo ulit sa pagtulog. Pasensya ka na rin, Roy, at naistorbo pa namin kayo.
Naku, wala po yun, Nay. Tay, kayo rin ho matulog na ulit at bukas na bukas ay sasamahan ho namin kayo ni Lorena sa albularyo. Pinanguan ho ako ng tatay ni Lorena, Sir Jupiter. Pero hindi ko akalaing hindi na pala namin magagawa yung plano naming yun. Kinabukasan po kasi, nagising na lang ako nang bigla kong marinig ang malakas na hiyaw ni na Lorena at ng kanyang nanay. Diyos ko, Lino, anong nangyari sa'yo? Tatay, gumising ka! Para hong kinurot ang puso ko nang marinig ko yung naghihinagpis na boses ni Lorena sa kabilang kwarto, Sir Jupiter. Dali-dali ho akong bumangon noon sa higaan, tapos grabe ho ang kilabot ko noon nang makita kong nakahiga na ng tuwid na tuwid sa papag ang tatay ni Lorena. Putla na ang balat nito. Sabog na rin ang ihi sa salawal. Bumubula ang bibig, tapos nilalanggam pa. Dun pa lang ho, alam kong wala nang pag-asa pang maisalba ang buhay ng tatay ni Lorena. Pero sinubukan pa rin namin siyang isugod sa ospital. Wala na ho kaming magagawa para sa pasyente. Dead on arrival na ho siya. Nakita kong halos gumuho po ang mundo ni na Lorena at ng nanay niya nang sabihin yun ng doktor. Dahil po sa nangyari, ang 3 araw na bakasyon lang sana namin ni Lorena ay tumagal pa ng 2 linggo. Pero hindi po doon naputol ang mga panaginip ng nanay ni Lorena tungkol sa mga lapida at sa babaeng nakaitim na may dalang pusa. Hanggang sa pati po ang nobya ko ay napapanaginipan na rin ang tungkol doon. Mangkukulam ang gumagawa nito sa inyo. Isang uri ng mangkukulam na kupas na ang kapangyarihan na naghahanap ng paraan upang manumbalik iyon sa kanya. Mangkukulam ho? Paano nangyari yun? Bakit kami ang naisip niyang gawing biktima? Biglang umiling yung albularyo sa tanong bongyon ni Lorena. Sa sobrang takot ko po kasi ay pinilit ko na silang magpatingin agad sa albularyo kung tama ba ang hinala naming may nangyayaring kakaiba sa kanilang pamilya. Pasensya ka na, Iha, pero hindi ko rin alam kung bakit kayo ang napili niyang gawan ng ganyang klaseng kapangahasan. Basta ang alam ko lang, nagawa niya yun sa pamamagitan ng pagpapasok sa inyo ng isang bagay na binulungan niya ng sumpa upang dapuan nito ang pamilya niyo. Kayo ang napili niyang ibayad kapalit ng kapangyarihang inaasam-asam niyang makuha ulit. At ang ikinakatakot ko ay baka wala na akong magawa pa para pigilan siya. Bigla na lang pong napahagulgol si Lorena matapos sabihin yun ng albularyo. Habang ako naman po noon, Sir Jupiter, bigla akong napaisip. Naalala ko yung babaeng nagbenta sa akin ng hikaw. Yung napakagandang babaeng kulubot ang kamay at marumi ang mga kuko. Naisip ko bigla, hindi kaya siya ang mangkukulam na sinasabi ng albularyo. Parang bigla po akong tinubuan ng konsensya, Sir Jupiter. Dahil doon, agad-agad ay inamin ko na po kay Lorena ang katotohanan kung saan ko talaga nakuha yung hikaw. Walang hiya ka, ikaw palang nagdala ng malas sa pamilya namin. Galit na galit ho si Lorena sa akin pagkatapos kong umamin
Sir Jupiter. Agad-agad po noon nakipaghiwalay siya sa akin. Pinaghahagis niya po yung mga gamit ko at pilit akong pinapalayas sa kanila nang bigla na lang po kaming mapahinto. Lorena, anak, tulungan mo ko. Sumasakit ang dibdib ko. Bigla na lang hong nabuwal sa sahig yung nanay ni Lorena hanggang sa namalaya na lang po naming sugod-sugod na naman namin ito sa ospital. Pero tulad po ng nangyari sa tatay ng aking nobya, hindi na rin po ito umabot pa sa paggamutan. Pagdating pa lang po namin doon, idiniklara na itong walang buhay. Pagkatapos ng makailang ulit na pagsubok ng mga doktor na patibukin ulit ang inataking puso ng nanay ni Lorena. Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung ako lang ba ang nakapansin noon, pero nakita ko hong kumulubot yung balat ng nanay ni Lorena bigla matapos itong maideklarang wala ng buhay. Doon na ho tuluyang nakipaghiwalay sa akin si Lorena, Sir Jupiter. Ako po ang sinisisi niya sa lahat ng nangyari sa pamilya niya. At aminado naman akong totoo ang paratang niyang yun. Kung hindi lang sana ako nagpabudol dun sa mangkukulam na yun, siguro wala pong nangyaring ganun sa pamilya niya. Dahil nga po doon, pinutol niya ang lahat ng koneksyon naming dalawa at medyo matagal din akong hindi nagkaroon ng balita tungkol kay Lorena. Hindi dapat kami ang nandito. Ikaw dapat ang nagdudusa. Wala kaming kasalanan. Bakit mo ginawa sa amin ito? Bakit? Hindi ko alam, Sir Jupiter, kung dahil lang ba sa sobrang kasisisi ko noon sa sarili ko, kaya napapanaginipan ko na rin na dinadalaw daw ako ng mga kaluluwa ng nanay at tatay ni Lorena. Halos mabaliw-baliw po ako noon, kaya wala pa man ding ilang buwan ang nakalipas nang maghiwalay kami ni Lorena. Sinubukan ko po siyang balikan sa probinsya nila. Pero imbis na si Lorena ay isang matandang babae lang po ang naabutan ko dun sa bahay nila. Nandyan po ba si Lorena? Pwede ko po ba siyang makausap, Lola? Hindi ako sinagot ng matandang babaeng sumalubong sa akin sa bahay ni Lorena. Bagkus ay nginisian lang ako nito, Sir Jupiter. Yung tipo ng ngisi na parang nakapamilyar sa akin. Parang nakita ko na noon pa kako nga sa sarili ko. Takang-taka po ako noon, lalo na nang magsimula yung matanda na humakbang palabas ng bahay at naglakad papuntang kalsada. Nilampasan nga lang niya ako habang humahagikik siya, na parang katulad ng hagikik ng babaeng nagbenta sa akin ng hikaw noon sa bus. Sa sobrang takot ko, Sir Jupiter, nanigas ho ako noon sa tapat ng bahay ni na Lorena. Hanggang sa bigla na lang pong may tumapik sa akin. Di ba ikaw yung pinakilalang syota ni Lorena noon? Oo, ako nga. Pinsan ka niya, di ba? Tinanguan ako nung pinsan ni Lorena, Sir Jupiter. Tapos bigla na lang pong nalungkot ang mukha niya. Ba't ngayon ka lang nagpunta, pre? Ba't wala ka ng burol ni Lorena? Kung kailan pasyam na niya sa kakapadumalaw? Bigla na lang ho akong natigilan sa sinabi ng pinsan ng dati kong nobya. Pasyam? Dadalawin ko lang si Lorena kaya ako nagpunta dito. Kaso, matandang babae ang sumalubong sa akin dyan sa bahay nila. Ha?
Hindi mo pa ba alam ang nangyari kay Lorena, pre? Hindi mo pa ba alam na nagpakamatay ang pinsan ko? Saka, paano kang sasalubungin ng matandang babae dyan sa bahay? Wala nang pumapasok dyan simula nung mangyari ang sunod-sunod na pagkamatay ng pamilya ni na Lorena. Ang tingin na kasi naming lahat sa bahay na yan, malas. Yun na po yata ang pinakamasakit na balitang narinig ko, Sir Jupiter. Talagang inusig ako ng konsensya ko sa loob ng ilang taon dahil po sa sinapit ng pamilya ni na Lorena. Alam kong kasalanan ko ang lahat. Alam kong ako po ang nagdala sa kanila ng kapahamakan at pinagsisisihan ko yun ng buong puso ko hanggang ngayon. Hindi ko po magawang patawarin ang sarili ko, Sir Jupiter. Kahit na halos kalahati na yata ng buhay ko ang inialay ko sa paghingi ng tawad kay na Lorena sa pamamagitan ng matinding mga pagdadasal. Sana po kung nasaan man sila ngayon, magawa rin nila akong patawarin pagdating ng araw. Sana po hindi na sila nahihirapan pa lalong-lalo na si Lorena. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya na kung maibabalik ko lang ang nakaraan, mas pipiliin ko pang sana ay ako na lang ang napunta sa sitwasyon niya. Sana ay ako na lang ang nawala at hindi sila. Kung maibabalik ko lang po ang nakaraan, siguro mas pipiliin ko pang hindi na lang kami nagkakilala ni Lorena. Baka sakaling nag-iba ang buhay niya. Sana po, Sir Jupiter, kahit papaano ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Kahit na medyo nahirapan po ako sa pagsasalaysay. Ako nga po pala ulit, si Roy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang. Paalam. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Minji, Suji, Parcelo Family, Rosana Javier, Genesis Sweet Cell Bayona, Teresita Aguilar, Mary Acelar, Jenny, Jerwin at Bertudes Melanie. Basahin naman natin ang ilan sa mga gandang comment mula kay MJ Horolan at Manuel Baldonado. Sabi ni MJ, hello po mga kasityo bangungot, heto na naman po ako, araw-araw po akong nakikinig sa mga kwento ninyo at natapos ko po lahat. Kahit pabalik-balik na, hindi nakakasawang makinig dahil ang gaganda kasi ng mga boses, nakakainlab. Minsan sabay ko si Lola sa pakikinig, minsan naman habang nagko-cross-stitch, nakakalibang talagang makinig sa mga magagandang kwento po ninyo. More stories to come and more blessings po sa channel ninyo. Listening from Israel. Sabi naman ni Manuel, napakaganda ng mga kwento po ninyo. Lagi kong inaabangan ang mga narration nyo at sana araw-araw may lapag po kayo. Pa-shoutout kay Manuel. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po at huwag nyo pong kakalimutan na mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.